Breaking news mga kababayan, Iran ipinakita na sa buong mundo ang isa na namang underground city na punong-puno ng missile. Naghahanda na nga ba sila sa isang napakalaking digmaan laban sa Amerika? Samantala, may isa na namang bagong natuklasan ang mga scientist sa Pyramid of Egypt. Ano nga ba ang misteryosong bagay na ito? At maraming mga Israelites sa Israel nagprotesta ngayon laban sa kanilang leader na si Netanyahu. Ano nga ba ang dinadaing ng mga Israelita? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Eto na nga mga kababayan, naghahanda na nga ba ang Iran sa isang malaking digmaan laban sa Amerika? Ito ang malaking katanungan ngayon ng marami matapos ipakita ng Iran ang isang nakakasindak na video sa buong mundo. Makikita nga sa naturang video ang napakaraming missile ng Iran na nakaimbak sa isang underground city. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinakita nila sa publiko ang pinagmamalaki nilang underground missile city. Isa lang daw ito sa daang-daang pang underground missile city. Ito na ang pangatlong pasilidad na isinapubliko sa loob lamang ng isang buwan ng Iran. Makikita sa video sina Major General Muhammad Bagheri, ang hepe ng sandatahang lakas ng Iran, at Brigadier General Amir Ali Hazizadeh na commander ng IRGC Aerospace Forces habang naglalakad sa loob ng pasilidad na puno ng daang-daang missile. Ilan sa mga missile na itinago sa pasilidad ay ang Kibar Shekan na may abot na 900 miles at ang Hajj Qasim na 850 miles naman ang kayang abutin, at ang Ghadir H na 1,240 miles ang capabilities. Nandyan din ang Sijil na 1,550 miles at ang Emad na aabot ng 1,050. Pati na rin ang Pavi cruise missile. Ilan lamang ito sa mga malalakas na missile na ipinagmamalaki ng bansang Iran. Sa video makikita rin si Bagheri na tumapak sa watawat ng Israel na nakalagay sa sahig ng pasilidad. Aniya, mas malakas na ngayon ang Iron Fist ng Iran, 10 beses na mas matibay kaysa sa True Promise 1. Lahat ng kinakailangang depensa para sa isang puwersang 10 beses na mas malakas kaysa ginamit noong Operation True Promise 2 ay nagawa na. Tiyak na mahuhuli ang kalaban sa balanse ng kapangyarihan. Ang True Promise 2 ay tumutukoy sa pag-atake ng Iran sa Israel noong April. Mas lalo nga pong tumitindi ngayon ang tensyon sa pagitan ng Iran at US. Ang pagsisiwalat ng Iran sa missile facility ay naganap habang tumitindi ang banta mula sa Administrasyong Trump at gobyerno ng Israel ayon sa Iranian state media na Press TV. Kasabay nito, nagbigay ng babala ang US President na si Donald Trump kung papayag ang Iran sa kasunduan sa nuklear sa loob ng 2 buwan o haharapin nila ang matinding kahihinat ng militar. At ito pa nga po ang isang nagbabagang balita mga kababayan. Netanyahu binabatikos ngayon ng mga Israelites. Sa mga nakaraang araw, libo-libong Israeli ang nagtipon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipahayag ang kanilang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang pamahalaan. Ito ang isa sa pinakamalaking kilos protesta mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza noong 2023. Ang pangunahing dahilan ng protesta ay ang panawagan para sa isang kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas upang mapalaya ang mga natitirang bihag sa Gaza. Marami rin ang nagpoprotesta laban sa mga hakbang ng gobyerno ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagpapahina sa
hudigatura ng bansa. Ayon sa mga tagapag-organisa, mahigit 100,000 katao ang lumahok sa mga demonstration sa Tel Aviv, Jerusalem at iba pang mga lungsod. Sa Jerusalem, libo-libong tao ang nagmarcha patungo sa pribadong tahanan ni Netanyahu. Dala ang watawat ng Israel at mga placard na nananawagan ng bagong halalan. Marami sa kanila ang nag-aakusa sa gobyerno ng pagtataksil sa kanilang mamamayan at pagpapabaya sa mga bihag na nananatiling hawak ng Hamas sa Gaza. Bukod sa panawagan para sa pagpapalaya ng mga bihag, ang mga protesta ay nagpapakita rin ng lumalalim na pagkabahala ng publiko sa direksyong tinatahak ng pamahalaan. Batay sa mga survey, karamihan sa mga Israeli ay hindi sumasang-ayon sa pagtatapos ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas at nais nilang ipagpatuloy ang negosasyon para sa kapayapaan. Maraming mga mamamayan ang naniniwalang ang pagbabalik sa digmaan ay isang malaking pagkakamali at isang uri ng pagtataksil dahil tila sinakripisyo ni Netanyahu ang buhay ng mga bihag upang mapanatili ang suporta ng kanyang mga kaalyadong nasa dulong kanan ng politika. Dahil dito patuloy na lumalaki ang galit ng publiko na nagre-resulta sa mga mas matitinding kilos protesta. Sa Tel Aviv, nagkaroon ng malawakang pagsasara ng mga lansangan kung saan ang mga demonstrador ay nagdala ng mga placard na may larawan ng mga bihag at mga mensaheng nananawagan para sa isang agarang tigil putukan. Ang ilang mga grupo ay sumigaw ng mga pananakot na kung hindi makakamit ang kasunduan, handa silang lumikha ng mas malawak pang kaguluhan sa bansa. Bagamat karamihan sa mga nagpo-protesta ay nakatuon sa kapakanan ng mga bihag, unti-unting lumalawak ang kanilang panawagan upang isama ang pagtutol sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza na nagdudulot ng matinding pagdurusa sa mga sibilyang Palestinian. Sa isa sa mga protesta sa Tel Aviv, may mga grupo na nagdaos ng isang tahimik na vigil para sa mga batang Palestinian na pumanaw sa digmaan. Hawak nila ang mga litrato ng mga bata habang may mga nakasinding kandila bilang simbolo ng pagluluksa. Ang iba naman ay may dalang placard na may nakasulat na "Stop the Genocide" bilang pagpapahayag ng kanilang pagkondena sa pagpanaw ng libu-libong sibilyang Palestinian. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan sa Gaza, mahigit 50,000 Palestinian na ang pumanaw mula nang magsimula ang digmaan. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan at bata. Sa kabila ng mga aligasyon ng genocide, mariing itinanggi ng gobyerno ng Israel ang mga paratang na ito. Ayon kay Netanyahu, ang pagbabalik ng opensiba sa Gaza ay hindi isang hakbang para sa politika, kundi isang hakbang upang mapanatili ang seguridad ng Israel. Sinabi rin niya na ang mga nagpapakalat ng ideya na ginagamit ng gobyerno ang digmaan para sa sariling kapakanan ay walang kahihiyan at inuulit lamang ang propaganda ng Hamas. Samantala, habang nagaganap ang mga protesta laban sa digmaan, patuloy rin ang mga pag-aaklas laban sa panukalang pagbabago sa sistemang panghukuman ng Israel. Matatandaang noong 2023, bago pa magsimula ang digmaan, malalaking protesta ang sumiklab ng unang ipanukalat ng gobyerno ni Netanyahu ang mga reforma sa hudigatura na layong bawasan ang kapangyarihan ng Korte Suprema at bigyan ng higit na otoridad ang mga halal na opisyal sa pamahalaan. Noong una, ipinangako ng gobyerno na ipagpapaliban ang mga reformang ito habang nasa gitna ng digmaan ang bansa. Ngunit matapos na muling lumala ang sitwasyon sa Gaza,
muling ipinagpatuloy ang mga hakbang upang maisabatas ang mga kontrobersyal na pagbabago. Dahil dito muling nagsimula ang mga protesta laban sa plano ng gobyerno na tinutuligsa ng marami bilang isang pagtatangka upang pahinain ang demokrasya sa Israel. Habang patuloy ang lumalalang krisis sa pagitan ng Israel at Hamas, malinaw na hindi lamang ito tungkol sa digmaan sa Gaza, kundi pati na rin sa panloob na tunggalian sa loob mismo ng Israel. Sa isang banda, may mga Israeli na nais ang agarang pagpapalaya sa mga bihag, kahit pa nangangahulugan ito ng paggawa ng kasunduan sa Hamas. Sa kabilang banda, may mga naniniwalang dapat ipagpatuloy ang opensiba upang tiyakin na hindi na muling mapanganib ang Israel mula sa mga pag-atake ng mga militanteng grupo. Ngunit higit sa lahat, lumabas na lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng mga mamamayan at ng kanilang sariling gobyerno, kung saan maraming Israeli ang naniniwalang inuuna ng mga lider nila ang kanilang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Sa mga darating na linggo, posibleng patuloy pang lumawak ang mga kilos protesta habang nananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng Israel sa gitna ng isang lumalalang alitan sa Middle East. At ito pa nga po ang isang nagbabagang balita. Mga scientist, mayroong bagong nadiskubre sa Pyramid of Egypt. Sa isang kamakailang ulat mula sa Times of India noong March 25, 2025, inanunsyo ng isang grupo ng mga archaeologist mula sa Italy at Scotland ang isang pambihirang discovery sa larangan ng archaeology. Gamit ang makabagong radar technology, natuklasan nila ang isang malawak at komplikadong lungsod sa ilalim ng lupa, as in mayroong city sa ilalim ng lupa na matatagpuan humigit kumulang 6,500 talampakan sa ilalim ng mga tanyag na Pyramid of Giza sa Egypt. Sa pamamagitan ng detalyadong digital mapping, nadiskubre ng mga researcher ang isang serye ng interconnected structures na matagal nang nakatago sa ilalim ng maalamat na mga piramid. Ayon kay Nicole C. Colo, ang tagapagsalita ng proyekto, ang natuklasang ito ay hindi lamang isang tagumpay sa larangan ng archaeology, kundi isa ring malaking hakbang sa paggamit ng satellite data analysis upang matuklasan ang mga sinaunang lihim ng mundo. At narito nga po ang mga bagong natuklasang istruktura sa ilalim ng pyramids. Batay sa masusing pagsusuri ng kanilang data, natukoy ng mga eksperto ang ilang mahahalagang istruktura sa ilalim ng Khafre Pyramid. Kabilang dito ang 8 napakalaking mga pilar na nakabaon sa lupa. Bawat isa ay umaabot ng higit sa 2,100 talampakan ang lalim. Ang mga pilar na ito ay napapalibutan ng spiral-shaped passageways na nauugnay sa 2 dambuhalang silid na may sukat na tinatayang 80 meters kada isa. Napakalaki po ng kwartong yun, ano? Bukod dito, ipinapakita ng kanilang mga pananaliksik na hindi lamang ang Khafre Pyramids ang may ganitong mga istruktura. Batay sa kanilang mga pagsusuri, natukoy din nila ang mga access points na tila nagdudugtong sa lahat ng 3 pangunahing pyramids sa Giza sa pamamagitan ng isang komplikadong sistema ng mga kwarto at lagusan sa ilalim ng lupa. Sa mas malalim na bahagi, tinatayang nasa 4,000 talampakan pababa, may iba pa ring hindi pa matukoy na istruktura na kanilang natuklasan na lalong nagpalalim sa misteryo ng lugar. Tila mayroon palang underground city ang makasaysayang Pyramid of Egypt. Ayon kay Sikolo, posible umanong ang mga bagong natuklasang espasyo sa ilalim ng lupa
ay may kaugnayan sa Halls of Amenti na isang mythical na kaharian sa ilalim ng lupa ayon sa sinaunang paniniwala ng mga Ehipto. Kung mapapatunayan ang teoryang ito ay maaaring muling baguhin ang ating pag-unawa sa espiritual at sagradong kasaysayan ng Egypt. Bagamat napakaganda ng discovery na ito at isang napakalaking tulong, ay mayroon pa pong hinaharap na mga challenges ang mga researcher ngayon. Sa kabila ng kahangahangang mga natuklasang ito, hindi lahat ng eksperto ay kumbinsido sa kanilang inilabas na impormasyon. Ang Khafre Project Team, ang grupo ng mga archaeologists na namamahala sa pag-aaral, ay masigasig na magsagawa ng aktwal na paghukay upang i-verify ang kanilang mga natuklasan. Gayunpaman, isang malaking hamon ang pagkuha ng pahintulot mula sa pamahalaan ng Egypt na mahigpit na nagbabantay sa anumang paghukay sa mga sinaunang lugar. Pinangunahan ni Corrado ng Malanga University of Pisa sa Italia at Filippo Biondi ng University of Strathclyde sa Scotland ang pananaliksik na ito. Gayunpaman, bago ito tanggapin ng mas malawak na komunidad ng mga archaeologist at historiador, kinakailangan pang dumaan ito sa masusing peer review upang matiyak ang kredibilidad ng kanilang pag-aaral. At ito pa ang iba pang kamakailang pagtuklas sa Giza. Ang revelasyong ito ay sumabay rin sa isa pang kamakailang pagtuklas ng isang kakaibang L-shaped na structure sa ilalim ng Royal Cemetery ng Giza. Naniniwala ang mga eksperto na ang istrukturang ito ay hindi likas na nabuo at maaring may kaugnayan sa isang sinaunang ritual o isang nakatagong bahagi ng pyramid complex. Samantala, ang mga bagong pag-aaral sa mga kalansay na natagpuan sa Pyramids of Egypt sa Tombos ay nagbukas din ng maraming katanungan ngayon. Sa halip ng mga labi ng maharlikang elit o ng mga mayayaman ang kanilang nakita, natuklasan ng mga eksperto na ang karamihan sa mga ito ay pag-aari ng mga individual na nagpakita ng senyales ng matinding pisikal na paggawa. Kumbaga, mga construction worker ang mga ito noong unang panahon. Ipinapahiwatig po nito na ang ilang mga inilibing sa lugar ay maaaring mga manggagawang may mababang katayuan sa lipunan, ngunit sa hindi pa matukoy na dahilan ay inilibing sa piling ng mga mayayaman ang mga ito. Well, napakarami po talagang mga bagong discovery sa Egypt kamakailan lang at napakahalaga po ng mga bagay na ito. Kung mapapatunayan ng mga susunod pang pag-aaral, ang mga makabagong tuklas na ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating kasalukuyang pag-unawa sa mga Pyramids of Giza. Ipinapakita nito na maaring may higit pang nakatagong kaalaman tungkol sa sinaunang Ehipto na hindi pa natin natutuklasan. Gayunpaman, upang matiyak ang katotohanan sa likod ng mga natuklasang ito, kinakailangang maisagawa ang mas masusing pagsisiyasat at excavation sa ilalim ng mga piramid, habang ang mundo ay patuloy na humahanga sa kagandahan at misteryo ng Pyramids of Giza. Ang bagong impormasyong ito ay nagbibigay ng panibagong sigla sa pag-aaral ng ating kasaysayan at kulturang pandaigdig. Sa inyo pong palagay mga kababayan, isa bang napakalaking tulong ang discovery na ito para mas lalo nating maintindihan ang ating kasaysayan?